O, pasok na. President Sara Duterte. Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President even if you are on personal travel? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan. Sandali, bakit pag kasi BP Sara Duterte gumamit ng mga pakpak na ganyan? Hindi ito sa balikat, bagay, no? Hindi ko alam, nawiwirdo lang ako. Bagay sa kanya yung mga ganyan, pero doon sa mga tagapagsalita, hindi bagay. Ba't ganun? Hindi, ito walang halong panlalait this is just about fashion. Hindi ko naman sinabing pangit sila. This is just about fashion. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Grabe naman makabobo si Madam. Huwag naman ganyan. Daming tatamaan yan. Ang daming tatamaan. Daming. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Ayun, malinaw kasi yun mga kababayan Hindi porket kasi sinasabi nila, kung personal yan, ano ginagawa niyo dyan? At kung official naman yan, hindi sayang ang pera ng taong bayan. Ganun kasi yung mga itsura ng mga yun Di ba? Hindi, alam mo mga kababayan, sinasabi nga ni BP Sara, ako, ito sa tingin ko, by nature, official yung ginagawa niya. Official yung function na ginagawa niya sa pinupuntahan niya. By nature. But, para hindi na siya ma-question pa, at wala kayong karapatang questionin yung pera sa kanya na, sarili niya na. How do I know that? Kasi again, ibabalik ko lang kayo sa kwento. Nung panahon ni Mocha, di ba, he was assigned sa mga OFW, even do sa PCO time. May mga time na talaga naiimbitahan siya ng mga ilang gatherings ng mga Pilipino. And for her work, dapat niyang puntahan yon. So kukuha kami ngayon, maggagawa kayo ng mag-aas ng permission doon sa secretary kasi secretary nang bibigay ng ng travel authority. Kailangan niya pag-aalis ang bawat official travel authority doon sa boss mo. Okay? So pag doon at itatanong doon kung budget ba ng gobyerno yung gagamitin mo diyan o hindi. Yun ang tanong doon. Kung hindi naman halimbawa ako may nung panahon na yon, ako ang nagbabayad doon sa iba doon sa iba na talagang ang nagpadala naman yung opisina, kayo magbayad. Kayo nagpadala, kayo magbayad. Pero may mga time na hindi nagpadala opisina, ako nagbabayad. Sa kanila kay Mocha. Tsaka yung sa akong sumama man ako, pera ko yun. Hindi kasi naalala nyo nun? Naalala nyo nun, bawal ang business class? Hindi ako sumasakay ng sorry hindi sa kaya lang kasi maingay ako promise, maraming factor Actually, pagka pumasakay nga ako ng eroplano, sinasabihan ko na kaagad yung stewardess. Tabi na lang tayo. Ay, tabi. Mali. Sorry naman. Sinasabihan ko yung stewardess, wag mo akong itabi doon sa medyo matanda. Kasi nga, malakas akong humilik pag natulog ako.
Mantakin mo kung nasa aeroplano kayo, lakas mo humilik. Makakala nila may zombie. Patakihin sa puso yung matanda. Ay sabi ko, wag mo akong itabi kung maaari. Kung may space naman, lipat mo na lang ako doon sa malayo, sa ibang tao. Kasi, sasabihin ko talaga to nahiya ako. Nahiya ako sa mga, kasi malakas po akong humilik, sabi ko. Ginaganon ko na, okay sir, tabi na lang tayo. Para tatabigin kita pag humilik ka, ganun. Ano? Gago! Hindi, joke na lang po yun. Pero, truth po yun, ayoko sumakay. Kaya ayoko sumakay ng economy. Kasi dikit-dikitan yun di ba? So ako na nagbabayad sa sarili ko. Kay Mocha din, syempre, babayaran ko din. Alam naman ako lang. Siyempre, babayaran ko din yung kanya. Yung mga ganun ba? Yun yung sinasabi dito, ni VP Sara Duterte. Ito'y personal kasi binayaran ko to. Akin to, galing sa bulsa ko. Maging yung hotel, maging yung aeroplano, galing sa bulsa ko to. Although, what I'm doing there is my job. May function ako doon. Meron akong purpose. Hindi ako pumunta sa beach. Hindi ako nagpunta doon para mamili sa Don Quixote. Halimbawa, yung gano'n, di ba? Mga Pilipino pumunta ng Japan para mamili sa Don Quixote. Hindi gano'n, di ba? Yes. Nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon tuloy ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi. Ay, grabe! Bobo! Ay. Bobo! Pambirang buhay ito. Gago! Hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last. Good morning, I'd like to ask your comment now since President Bongbong Marcos says his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him now, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Yeah. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi nasakit siya dun sa mga disease na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan na-destructive mga siya. Comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Eto, dito na naman, hindi na naman maintindihan ni Claire Castro. Hindi na naman niya maintindihan. Ano sinabi ni VP Sara Duterte dito? Sige nga, kung kayo ay nanonood ng taimtim habang kayo'y nagluluto o nagpapahele ng mga baby, ano ang sinabi ni VP Sara Duterte? Hindi trabaho ng presidente ang sirain ang mga ebidensya. Kasi based on the question, ano masasabi nyo na sisirain daw ang ebidensya, siguradong sisirain natin ang ebidensya. Sinabi niya, hindi trabaho ng presidente yan. Tapos, eto si Claire Castro ngayon, may nilabas siyang picture na kung saan may picture ni Pangulong Duterte na dating nandun din. Nandun si Pangulong Duterte, hindi para sirain yun. Hindi siya naandoon para wasakin lang yun. Hindi yun ang kanyang purpose doon.
yun ay pagdidiin lamang sa war on drugs. Napaka-importante nun. Kasi magkaiba, halimbawa, kasi di ba maraming picture tayo makikita, merong si Marcos, nagtutok-tok ng mga kung ano-anong pader, naging maroas na siya. It doesn't mean, okay? Hindi gagawin ni PRRD yun, no? Hindi niya ginawa yun. Ang ginawa ni PRRD nun, maybe, I'm not sure. Oh. Siyempre, marami diyang picture. Tawag doon, parang ribbon cutting, or maybe presentation of the projects, pwedeng ganon. Pero hindi siya yung pupukpok siya doon. Walang ginawa si Pangulong Duterte ganon. So yun yung pinagkaiba. Kay Marcos kasi may paamoy-amoy paamoyin. Tunay ba yan? Tunay. Hindi, may ganun-ganun si Marcos eh. Di ba? Si Pangulong Duterte nandun lang siya. Tinitingnan lang, pinapakita niya na we are serious on war on drugs, kaya pag kayo, papatayin ko. Ganun. Yun ang purpose nun. Magkaiba sila ng kadahilanan. Ito, ano ba? Okay ba yan? Sorry. Hindi pala okay. Hindi pala ganun. Kasi may picture, di ba, lumalabas na medyo ganun siya. Hindi ko alam kung tinitingnan niya o sinisinghot niya, ha? Hindi ako sure, ha? Nakakita lang ako ng picture eh. Sa ano kaya ginagawa niya dyan? Gumaganong-ganon pa siya. Ano kaya? Hindi kasi halimbawa, nandito halimbawa yung substance. Mga ganun. Hindi ko alam kung tinitingnan niya eh. Hindi ko talaga alam. Sorry ah. Medyo yung paliwanag dun sa picture, dun sa isang page, parang hindi ko masyadong alam eh. Hindi ko alam. Ano ba ginagawa mo dun, sir, Mr. President? Marcos. Ano ginagawa mo dun? Yun yung tinutukoy ni BP Sara Duterte. Magkaiba. Ito na naman si Claire Castro, kung ano-ano na naman ang intindi niya. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako? Of course not. Kasi in-impeach ka na nga, atin ka pa. Tapos magagalit pa sila. Kita mo na, ganito yan. Ganito. Ang toxic nila, no? Ang toxic ng Kamara, sa totoo lang. Kasi gusto nyong paatinin yung tao pagkatas ninyong in-impeach. Remember, ang word na ginagamit talaga dyan sa ating batas, ibig sabihin, this is a legal term. In-impeach na siya ng Kamara. Impeach na siya. With ED na yan. Kahit itanong nyo pa sa kahit sinong constitutional expert, lawyer, kasi may mga, minsan may mga magagalit pa sa akin. Ay naku, hindi pa siya impeach, hindi siya ganito, ano pa lang siya, kaya nga may impeachment trial. Kaya nga sinasabing paulit-ulit medyo may problema dun sa term. Lagi nang pinapaliwanag yan, na may problema talaga kasi ang tawag ng Kamara, impeach na. Pero haharap pa sa impeachment trial. Diba? Yun yung medyo nagkaroon ng confusion. Pero ang tawag talaga, impeach na po siya sa Kamara. Linawin natin ha. Tapos gusto nyong paatinin. Ang gago nyo naman. Hindi kasi nakikita ko yung mga komento nung iba sinasabi, tingnan nyo na, bakit ganyan ng BP Sara nyo? Walang ayaw makipag-coordinate, bla bla bla. Bubula yung mga bibig. Brad, ikaw pinalayas ka na. Hindi, halimbawa na lang to ha. Halimbawa na lang, naghiwalay na kayo ng jowa mo. Yung ex mo. Yan, naghiwalay na kayo. Ex na tayo. Wala nang huling hirit. Mga ganon. Ex na tayo. Move on na tayo sa buhay natin. Tapos nung ikakasal, inimbitahan ka pa. Nung ikakasal na yung jowa mong hiniwalayan ka at nakipag iniputang ka,
I mean, yung niloko ka, alam mo yun, inuputang ka sa ulo. Yung niloko ka, pinagpalit ka sa Grab driver. Ay, hindi. Wala namang masama doon, ha? Wala masama. Kaya lang kasi napansin mo, ay, hinatid siya. Nahuli mo, halimbawa, hinatid siya. Tapos kinabukasan, same Grab driver. Pangatlong araw, same Grab driver pa rin. Hindi kasi, alam mo, sasabihin sa'yo ngayon nung girlfriend mo, hindi kasi, naging regular driver ko na siya kasi para hindi na mahirap mag-book. Tapos eventually, kinasal na sila ng Grab driver. Inimbitahan ka pa kahit iniputang ka na sa ulo. Tinrider ka na. Inimbitahan ka. Sa tingin nyo, a-attend siya? Dapat ka bang umaten kung inimbitahan ka pa ng ganon, iniputang ka na sa ulo? Ganon ang ginawa kay BP Sara Duterte. Ginago na siya. Di ba? Mantakin mo tinalunan from first, second to third to fourth impeachment. Hindi na dumaan sa kanilang Committee on Justice. Wala na talaga. Dinere-derecho. Niratrat na. Tapos sasabihin nyo, imbitahan pa sa kamera para umattend. Are you kidding me? Di ba? Napakalabo naman yun. Last question. Bakit ako aaten ng Sabi ni Congresswoman Lilet Dilima, part of ng game plan yung decision ng Ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly din sa, yun nga, yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment na within 10 days. So part daw din ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? part ng game plan nila ng Ombudsman? Kasi since si Ombudsman ay appointee ni former President. Tingnan mo, yung tanong dito, ano daw ba game plan nyo? Bakit hinihingi ng Ombudsman yung sagot sa inyo regarding sa demanda ng Kamara? Nung una pang dinig ko pa lang, gusto ko ng hindi naman sa gusto ko nang awayin yung media. Para, sandali, sino ba nagdemanda? Di ba Kamara? O yung ibang tao, kung sino man yung nagdemanda, bakit sa akin yung i-blame kung umaksyon yung Ombudsman? Umaksyon kasi yung Ombudsman agad-agad daw eh. Tapos parang ibinibintang kay BP Sara Duterte na may game plan siya. Paano siya magkakaroon ng game plan? Eh sino ba nagdemanda? Di ba kayo? I mean yung kalaban? You understand what I mean? Yung kalaban na nagdemanda, tapos siya yung isisisi. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Duterte. okay. Ikaw kung madidismiss yung case mo sa Ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the Ombudsman himself or the Office of the Ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang, that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ganyan na lang po muna tayo. I-discuss natin yung mga iba pa sa susunod, kasi medyo mahaba-haba na itong video. Yung iba pa naman dyan, di pinapanood hanggang dulo. Ewan ko ba, bakit gusto niyo simula lang? Panoorin niyo hanggang dulo kasi usually sa dulo tayo nagbibigay ng mga komentaryo natin at saka yung mga pasabog natin. Tapos hindi pa kayo nagpapalo. Mag-subscribe din tayo mga kababayan para masaya. Hindi kasi importante, alam mo, sabi nga ni Boss Dada, ang ganda nung sinabi ni Boss Dada hindi sa gusto natin ng views. Kaya natin gusto para mas para kumalat po mga kababayan yung balita. Kasi alam mo, sabi nga nila, ang swerte nga natin may social media. Imaginein mo nung panahon ni Marcos Sr. Parang ganito rin ang ginagawa nila noon. Pero ang pinagkaiba, kontrolado nila yung media. Diba? Ilan lang yung pumalag na media. Kontrolado nila ang entire media. Ngayon, iba na. Diba? May social media na.
So kahit kontrolado nila yung media, kahit kanila pa lahat ng media, kahit kanila pa lahat ang mga propagandista, ang importante may social media. Kasi kahit mabayaran nila yung ibang vlogger, walang problema. Bakit? Kasi kayo, vlogger din eh. Pwede rin naman kayo mag-vlog ng sarili ninyo. Pwede rin kayo magbigay ng inyong opinion. So malaya talaga. Kaya napaka-importante ng social media. Napakalaya. Hindi ito one-sided. Halimbawa, ako'y nagsalita, meron ako sinabi. Pwede naman kayong i-share nyo ito, tapos sabihin nyo, mali si Banat Bay kasi ganito, ganyan. Ito sa tingin ko ang tamang gana. Di ba? Kalayaan nyo yan. Kalayaan nyo yan. Kaya nga mga kababayan, napakaganda na i-share po natin to para kumalat ang katotohanan. Kung ano yung talaga. Kasi wala tayong maasahan sa media. Feeling ko talaga na bayaran na po yung mga media. Na media noche na tayo. Oh. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap